Tubig ang nakasanayang gamit pamatay sunog. Para sa ibang may makabagong gamit, foam o mga kemikal ang pangontra dito. Pero naisip nyo na bang gamitin ang apoy laban sa apoy? Kapag lumalagablab na ang isang forest fire, tiyak na marami na rin ang kakabahan. By this afternoon, the winds became so severe, firefighters were more concerned about saving themselves than the homes around Big Lake. Sa kalagitnaan ng taong 1996, ang apoy na gaya nito ang lumamon sa ilang bahagi ng Western America. Tinupok nito ang 5,2 milyong ektarya ng lupain na sinlaki ng Massachusetts. Ito na raw ang pinakamalawak at pinakamalaking fire season sa loob ng 30 taon. Kinailangan rin gumastos ng $250 bilyong sa paglaban. Sa gitna nito, iminungkahi ng fire expert na si Mark Mullenix ang paggamit ng 2 uri ng prescribed burning. Ang apoy na sanhi ng kidlat na kung saan hinahayaang magpatuloy ang wildfire na walang nanganganib na buhay at nasisirang kabahayan. Ang isang uri naman ay gawa mismo ng tao kung saan sinusunog ang ilang bahagi ng old underbrush. Ang prescribed burning ay isa ng federal policy. Isa pa raw mabisang paglaban sa wildfire ay apoy rin na tinatawag na Terra Torch. Ang flamethrower na ito ay may kakayahang magtapon ng gelled gasoline na abot sa layong 150 feet. Ginawa ito para lamang sa ganitong gamit. You have low humidities and high temperatures, and you have a chance of it getting away. We use the Terra Torch when the fuel's a little more moist. We don't have a chance of an escape, so we can maybe burn 12 months out of the year where we used to be able to burn maybe 4 or 5. Ang ganitong kaisipan sa paglaban sa forest fire ay nagpapakita lamang ng hindi laging masama ang naidudulot ng forest fire. Ang katotohanan ay parte ng natural na ayos ng kalikasan ang mga wildland fires. These forests have been doing this for literally thousands of years, and so they've all adapted to deal with fire. This wildflower is... Para kay John Varley, chief researcher ng Yellowstone, pinatutunayan lamang ng dambuhalang forest noong 1988 na sadyang nakatakdang magkaroon ng wildfire rito sa loob ng 250 taon. Tuluyan lamang nawala ang apoy sa Yellowstone sa pamamagitan na rin ng pagbabago ng panahon. Sa kabila ng pagresponde ng 25,000 firefighters, isang snowfall ang tuluyan nagpatahimik sa lumalagablab na apoy. Sa loob ng 4 na buwan, halos 1 milyong ektarya ng Yellowstone ang natupok. 1/5 ito ng kabuang sukat ng park. Hinintay na lamang na muling sumibol ang mga halaman sa nasunog na lupain. Gaya na lamang ng ledgepole pine, punong madalas makita sa Yellowstone, ay nagsimula ng tumubo ulit matapos matupok ng apoy. Ang ilang wildlife naman, gaya ng elk, bison at moose, ay nanumbalik na sa lugar. Sa kabila ng dilubyon dumating sa lugar, naniniwala pa rin ang mga eksperto na pagkatapos nito, panibagong buhay naman ang nakatakdang sumibol at magbigay ganda sa lugar. Para sa mga taong naranasan mismo ang bagsik ng wildfire, isang aral raw ang kanilang natutunan. Hindi dapat ito ipagwalang bahala. Sa halip, kailangan maging handa sa lahat ng oras. Nakaligtas mula sa fatal burns si John Bernard at ipinagpatuloy ang dedikasyon sa kanyang trabaho. Matapos naman ang karanasan sa Storm King Mountain, iba yung pag-iingat na raw ang ginagawa ni Eric Hipke habang ginagawa ang kanyang tungkulin.
Sa pananaw ng mga tao, maaaring mangyari ang forest fire nang hindi inaasahan. Pero kapag pinag-aaralan ng kalikasan, malalamang natural lamang itong fenomena upang muling magkaroon ng panibagong buhay. Bakit nagsusulputang parang kabuti ang mga forest fire dito sa Pilipinas? Ang sagot sa pagbabalik ng Anatomy of a Disaster.